Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kabanata 10, talata 1 hanggang 10. Ang ebanghelyong ito ay patungkol kay Jesus at ibinigay niya at ipinakilala ang kanyang sarili bilang mabuting pastol. At sa talinghagang ito sinabi ni Jesus na ang totoong pastol ay pumapasok sa pintuan. Pinapapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang mga tupa sa kanya-kanyang pangalan at inilalabas sila sa kulungan. Sumusunod ang mga tupa sa kanya. Samantalang, ang hindi totoong pastol, ang magnanakaw o ang tulisan ay dumadaan hindi sa pintuan, kung hindi sa mga daanan na hindi dapat pasukan. Isang mahalagang talinghaga patungkol sa pagdiriwang natin ng panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Sapagkat ang kulungan na itinuturing sa ebanghelyong ito sa mga salita ng ating Panginoon ay maaari nating sabihin ang kulungan ng kasalanan at kamatayan. At doon nakabilanggo ang sangkatauhan. Naroon tayong lahat. Ang mga magnanakaw at ang mga tulisan ay walang balak na palayain ang tao. Kaya ayaw nilang dumaan sa pintuan, ayaw buksan ang pintuan. Dumadaan sila sa mga lagusan na hindi madaraanan. At ito ang kaaway ng Diyos. Ang nais ng kaaway ng Diyos, ng dyablo, ni Satanas, ng mga demonyo, ay manatili tayo sa kulungan. Palagian silang papasok doon upang tayo'y pahirapan, akusahan, pagtawanan. Ngunit wala silang intensyon na ipakita sa atin ang totoong lagusan. Hanggang isang araw dumating ang ating Panginoon ang mabuting pastol at siya ay pumasok sa pintuan. Pinayagan siya ng bantay at malinaw sa talinghagang ito na ang pintuan ay nabuksan. Tinawag niya ang mga tupa isa-isa sa kani-kanilang pangalan at sila'y inilabas sa kulungan. At ang talinghagang ito ay malinaw na nagsasabi na si Jesus ang taong pumasok sa kamatayan. Ngunit nagtagumpay siya sa kamatayan sapagkat siya ay Diyos. At ang Diyos ay Diyos ng mga buhay. At sa pagtatagumpay niya sa kamatayan, nawasak ang pintuan nito. At lahat ng tao, ang bawat isa sa atin na naroon sa loob at nakabilanggo, ay inaanyayahan na ng Panginoon na sumunod sa Kanya at humakbang palabas. Ang isang magandang talata sa ebanghelyong ito ay ang pagkakakilala ni Jesus, ang mabuting pastol, sa ating mga pangalan. Bawat isa sa atin ay may pangalan sa Panginoon. Ang ibig sabihin, nakikilala niya tayo. At ito ang suliranin ng napakaraming tao. Napakaraming tao ang nagmamadali, nag-uunahan, naghahangad na maitanghal ang kanilang pangalan, makilala, tanggapin, purihin. Ngunit sa likod ng mga ito, ang ninanais ng tao ay may magmahal sa Kanya. Para bang sinasabi ng tao na kung alam mo ang pangalan ko, nakasulat sa isip at sa puso mo ang pangalan ko, ako ay iyong minamahal. At dahil dito, ang tao
sa hindi inaasahang pangyayari ay nabulid sa kasalanan. Sapagkat ang paggawa ng pangalan sa daigdig na ito ay katumbas ng kapalaluan. Sapagkat maraming nakatagong patibong ng kasalanan kapag ang isang tao ay naghangad na siya ang makilala. Ang ibig sabihin, siya na ang maging sentro ng lahat. Ang lahat ng bagay at ang lahat ng tao sa paligid niya dapat ay tungkol sa kanya. At ang taong naghahabol sa pagningning ng kanyang pangalan, isa lamang ang kasalanang sinasabi. Siya ang dapat maging Diyos ng kanyang buhay. Siya ang dapat maging mataas kaysa sa ibang tao. Ang gusto niya ang dapat mangyari. Ang iniisip niya ang dapat masunod. Sa madaling salita, ang taong naghahabol ng kaningningan ng pangalan ay walang Diyos, walang totoong Diyos, kundi ang sarili niya. Sa iba't ibang antas, sa iba't ibang level, maaari nating sabihin na lahat ng tao o lahat tayo ay bumagsak sa ganitong patibong. Lahat tayo sa isang bahagi ng ating buhay ay inilagay sa sentro ang ating mga sarili at inialis ang Diyos. At uulitin natin, bakit ba natin ginawa iyon? Ano ang nagtulak sa atin? Sapagkat tayo ay nag-iisip at tayo ay naniniwala. Kapag tinanggap at kinilala ang ating pangalan, naroon ang pagmamahal. Ngunit hindi natin nalalaman at lingid sa ating kaisipan na hindi pagmamahal ang ating matatagpuan. Kapag tayo ay nagunahan, kapag tayo ay nais matanghal, kapag ang unang upuan ang atin lamang pinananabikan, hindi pagmamahal ang ating daratnan, kung hindi isang kulungan, isang pagkaalipin, isang pagkabilanggo sa sariling hangarin at sa makasariling kaligayahan. Ngunit ang mabuting balita ay isang konsolasyon, sapagkat narito ang mabuting pastol na binuksan ang pintuan ng kulungan na ito. Isang mabuting pastol ang ating Panginoon. Kilala tayo sa ating pangalan. Ang pastol na totoong nagmamahal sa bawat isa sa atin. Kung totoong mahahawakan natin at mararanasan ang ganitong uri ng pag-ibig, isang pag-ibig na walang kondisyon, isang pag-ibig na kayang magmahal sa isang bilanggo sa kasalanan, sa isang alipin. Isang pag-ibig na kayang abutin at palayain ang isang taong mahina, ang isang taong nagkamali. Kung hawak natin sa ating karanasan ng ganitong uri ng pag-ibig mula kay Jesus, hindi na natin nanaisin pa o hahangarin man na tayo ay makilala pa. Sapagkat sinasabi ng mabuting balitang ito, may nakakikilala na sa atin. Ngayon, siya ay dumarating upang tayo ay palayain. Kaya nga, binigyang diin ni Jesucristo sa talinghagang ito na hindi lamang siya ang mabuting pastol na nagbukas ng kulungan at nagbukas ng pintuan. Sinabi rin ng ating Panginoon, "Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan." Ang ating Panginoon ang pastol at siya rin ang pintuan. Walang ibang lagusan, walang ibang daanan upang tayo ay makalabas sa ating mga kulungan. Walang ibang daanan
patungo sa isang bagong buhay, sa isang luntiang pastulan ng magbibigay sa atin ng kapahingahan. Sinasabi ng talinghagang ito, walang iba. Ang totoong pastol, ang mabuting pastol, ang tanging pintuan. At sa harapan natin ngayon, sa mabuting balitang ating pinagninilayan, ito ay nakabukas. Sapagkat si Jesucristo ang nagbukas ng pintuan ng pagkaalipin at kamatayan. Siya ang nagwasak sa bilangguan ng kasalanan. Ang bawat isa sa atin ay pinatawad, nilinis at minahal. At tayo ay inaanyayahan niya ngayon na humakbang palabas sa lumang buhay patungo sa buhay na ibinibigay ng Diyos upang makibahagi sa isang banal na buhay. At ang buhay na ito, sa huling talata ng Ebanghelyong ating pinagninilayan, ang ibinibigay sa atin. Sabi ni Jesus, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Walang ibang paraan upang matagpuan natin ang totoong kahulugan ng kaganapan ng buhay, kundi sa pamamagitan ng mabuting pastol, ang pintuan. Pintuang nakabukas upang tayo ay sumunod sa Kanya at makalabas, maglakbay, manariwang muli sa pamamagitan ng Kanyang pastulan. Isang buhay na ganap sapagkat ito ay isang buhay na ating mararanasan bilang pakikibahagi sa buhay ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.